Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Sumali din naman si Super Grandmaster Wesley So. Yun nga lang, sa early edition siya ng Title Tuesday. At pinili ko ang kanyang round number 10 as best game. Best player din ang nakalaban niya, si Radoslaw Wojtaszek, ang veteranong player ng Poland, ka-teammate ni Duda. At syempre, ang rating po nilang gamit ay Blitz Online Rating ng chess.com. Sa end part ng video, pakita ko po sa inyo ang final standing. Ang ginawa ni Wojtaszek, nag-C4, English opening at nag-E5 si Wesley, D3. Ayan, interesting sequence kasi usually, pagka English, knight ang sinusunod o kaya G3 para magpa-fianchetto kagad. Pero dito, nag-D3 muna, knight F6, knight F3, threat ang pawn, knight C6, at nag-A3. Talagang sunod-sunod ang interesting sequence. At nag-A3, mag-B4, nag-G6, ganun din naman si Wesley. Kasi ito pong A3, pang-ilang sa bishop na usually nilalagayan dyan sa C5. Papaano makaka-bishop C5? Nakaabang yung A3 pag nag-bishop C5, mag-B4. Kaya, nag-decide na lang si Wesley to play G6 para i-fianchetto dyan. At nag-B4, tinuloy pa rin, bishop G7, bishop B2. Ayan. Teka muna mga kamatyas. Bakit kaya hindi tumira ng B5 para paalisin ng knight? At pag umalis yan, makakapture ang pawn sa E5. Ano ang gagawin? Magda-knight D4. Ayan. O di capturein ang libreng pawn sa E5. Magku-queen E7. At isusunod na ang D6 kung mag-F4. Sa continuation, aatras, knight takes F3, G takes F3, at magka-castle. Or D5. Ayan. So, with compensation for black. Okay? Kasi, halimbawa, kung mag-bishop B2, capture, tapos castle. Yun nga lang, ang layo ng compensation. Parang hindi pa ramdam ng black no? Pero, kapansin-pansin ang late developments ng kingside. Ayun, di ba? Yan ang mga malalalim sa chess Kumbaga, pa-sacrifice pawn, pero ang kapalit naman, developments. Nag-bishop B2, tineret. D5, ayun, kala ko D6. D5, dumiretso. Talagang pinamimigay yung E5 Kumapture sa D5. Ayan, teka muna, atin munang himay-himayin. Ano ang meron kung capturein ang pawn sa E5? Knight takes E5, bishop takes E5, kakapture sa C4. At pag kumapture, magku-queen to queen at castling. Ayan na naman ang hiwaga ng sacrifice pawn na yan. Lamang ng isang pawn. Halimbawa, kung mag-develop knight C3, magro-rook E8. Ayun. At kung mag-bishop G3, knight to E4. Ayun, patay agad. Nakapinantore. Ganun pala kabangis yun. Kaya dito, persado na palang capturein yan. Tapos rook C1 and bishop F5. Ang kapalit ng isang pawn na sacrifice ay matutulis na bishop at ang toring nasa sentro. Okay? Yan ang sapat na kapalit ng sacrifice pawn. Okay? Kaya, kumapture na lang sa D5 si Wojtaszek, capture, knight BD2, at nag-castle, E3, rook E8, rook C1. At diyan pa lang nawala sa talaan ng aklat dahil sa nagdaang laban, ito po ang naitry na, Queen C2. Okay? Pero dito tayo sa novelty, yun nga lang binigyan ng bad move ng computer engine. Nag-E4 si Wesley. Tapatan ng bishop. Dito, mayroong isang good move din ang computer engine na knight D4. Mas mabigat nga lang. Pag kinapture, capture, check. Pag nag-bishop E2, may knight F4. Mas mabigat nga lang nguyain yung ganyang position. Knight E4, knight takes G2, king F1, tapos bishop H3, king G1, and knight F4. Ayan, medyo may konting position pa pero kitang-kita sa evaluation bar na lamang ang black dyan. Lalim pala nun. Pero itong E4, capture, kumapture sa knight. Ayan. Then atras. Mali ang atras ni Wojtaszek. Dapat daw po dito lang sa C3. Nakakailang nga lang. Usually, syempre, ang bishop di binibigay gaano sa knight yan O hindi makikita Ang talagang timpla ng mata ng human dyan, iiwas yung bishop.
na mame-maintain ang diagonal. Takes. Ayan, dito. Nag-knight F4 si Wesley. Bumalagbag. Ayan. O, hindi rin naman pwedeng capturein kasi nga nakapin. Tapos, malakas ang threat sa D3. Pero bad move daw. Alam nyo kung bakit? Mayroong na-miss dito si Wesley na excellent move. Kaya nyo pong maispatan. Pwede nyo pong i-post ang video, gawin yung puzzle. Bigay ko sa inyo pagkakataon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight takes E3. Excellent sacrifice. Brilliant. Capture. May rook takes E3. Tingnan nga muna natin ano laman yan. King F2, rook takes D3. Ayun naman pala. Threat ang knight. Mag-rook C2, kailangan depensahan. Knight D4. Sunod-sunod na pala yan. Sa continuation, rook C3. Kasi kung kakapturin ang knight, queen takes d4, ilag ang king, king f1, may bishop g4. So let's say queen e1, mag-rook e3. Ayun, kita na. Pag nag-queen f2, queen a1 check. Todas, mga kamatyas. Todas. Mamamatyas na. Harang-harang matyas. Okay? Grabe pala yung knight takes e3 na yon. Isa pa nga, takes. Teka muna mga kamatyas ha. Ang galing oh. Wala na ba talagang iba? Knight d4, paano kung di kainin? Mag-rook c3 naman. Kagaya ng continuation ng computer. O, queen f6 check. King g1. Grabe na talaga. Tindi. Pag kinapture ng bishop yan, may queen d4 check. Pag nag-king g2, rook takes d2. Patay pala kagad. O nga, no? Check. O, bosh. Talo kagad. Fatal. Ayun ang na-miss dito ni Wesley. Pero sa F4 siya pumunta. Tingnan natin. Bishop E4. Dinipensa ng pawn sa D3. Knight takes D3. Bishop takes D3. Queen takes D3. Nag-Queen F3. Blunderacious si Wojtaszek dito. Dapat daw po ang tira ay Queen B3. Ayan. Hindi ganun kalakihan ang lamang ng evaluation bar ng black. Pero dahil nag-Queen F3, tumbok na nakita ni Wesley. Simple pero good move. Bishop F5, develop. Ito na yung paparating. Ang king ni Wojtaszek nasa gitna. Ang sakit ng kapalaran ng kanyang king. Nag-rook C3. Ayun. Knight E5. Kumounter. Queen takes B7. Kumagat pa. Nag-Queen D6. Dito kasi kahit na ibigay na yung mga pawns na yan, ang importanteng usapan dito yung king nasa gitna. Iyan ang delikading dyan. Knight C4, Knight takes C4, Rook takes C4, nag-Queen D3. Grabe mga likot si Wesley ngayon ah. Queen C6, depensa, Rook A D8 threatening matyas. Bishop D4, kailangang i-disconnect. Ayun, kita na naman dito. Bishop E4, tusok na tusok, mga kamatyas. At nag-Queen F6, nako, threatening matyas. Ayan. Dito, mayroon na namang another puzzle. Pero madali namang makita eh. Ibigay ko uli sa inyo, tutuloy kagad natin sa ilang sandali lang. Start! Excellent! Congrats sa mga nakakita. Rook takes D4. Grabacious ang bitaw na yan. Kinapture and Queen C3 check. Resign dito si Wojtaszek. Bakit po? Pag umiwas ang king, Queen B2 check. Hindi pwedeng humarang dahil makukuha ang queen. Bababa uli yan and excellent Bishop D3. Parang kakapture na yung tore, no? Bishop D3 pala para may threatening matyas. O pag kinapture, queenless. E di sabihin natin iatras para maingatan ng E2, magku-queen C1 check. O iharang natin, may rook takes E3. Sacrifice the rook! Sabi ni Gotham Chess. Pero sadong capturein yan.
Machakaw. Ayun, Machas. Ganda ng laban. Ito po ang best game para sa akin. At ang kalaban niya, hindi biro matigas po yan si Wojciech Radoslaw. Matigas yan. Laging nararamdaman yan, especially sa mga tournaments ng World Cup. Mabigat na player yan. Pero ganda. Tingnan natin ngayon ang standing ni Wesley. Pang ilan ba siya? Yan, para malaman natin ang kanyang overall performance. Ang nag-champion pala dito ay si Eduardo Iturizaga. Ayan, ano ang score niya? Score niya ay 9.5 points. Tied sila nila Tuan Minle, Vincent Kamer, and IM Renato Terry. Aba, IM lang Si Duda at si Wesley ay pang-8. Ayun, pang-8 po siya. Sa score na 9 points, 2 talo niya. Talo siya kay Letuan Min ng Vietnam, talo siya kay Demchenko Anton. Ayan, si Demchenko Anton po, kung matatandaan nyo, ay isa sa mga nakalaro ko na yan at nailagay ko sa aking isa sa mga memorable game. Ayan. So, pwede nyo pong ma-review yung game na yon. Isa sa mga memorable game ko. Type nyo lang, I am Roderick Nava versus GM Anton Demchenko. Ayun, maganda ang naging laro namin. Maraming salamat po mga kamatyas. Yan po ang update at abang-abang pa tayo sa mga interesting games. Kung kayo po ay mayroong mga gustong pasadahan natin ng analysis, comment nyo lang sa section below. Okay po, maraming salamat. Nandito lang ang inyong kamatyas mag-a-analyze sa mga games para kapulutan natin ng ika-i-improve natin sa chess. Maraming salamat po.